Welcome ulit mga kasulit. So may panibago na naman tayong item na i-review dito sa ating sulit to hindi sulit channel. So ito yung box na dumating sa akin galing Japan. Yan. From Shopee Frontier West. Kyoto ko. Tokyo. From Tokyo pala to. So, ito pala ay nabili ko sa Shopee. So, isa itong camcorder na second hand. So, ito yung kanyang description mga kasulit. Used product ko. Direct from Japan. Used product Sony HD camcorder. Handycam. HDR PJ670. So, 30x time optical zoom. So, yan. So, galing ito sa Japan. Maganda naman yung pagkaka-box nila. Kasi yung unang binili kong camcorder, ano ba yung model na yun? Nalimutan ko. Di maganda yung pagkaka-box nila. Then, magka-problema sa pagdating. Dineclared ng shop GNT na tawag nun damage. Pero nirequest ko na i-try na lang na ibigay sa akin yung package or parcel at i-check ko naman. So it means okay naman. So ngayon yan yung seller na-request ko talaga na i-box nila ng mabuti. So ngayon buksan natin kung ito ba yung kanilang ibinigay. So yan yung nakalagay dito. So camcorder dapat yung nasa loob nito. So maganda naman yung pagkaka-packaging nila. So buksan natin at check natin kasi para malaman natin yung sa loob, then pwede nating review. So ito yata yung opening nila dito ay nandito lang sa may gilid. So okay, open muna natin yung accessories, kung ano ba itong accessories dito. I think this one is battery. So yan. Hindi, USB charger lang yung nilakay nila sa Sony. So yan, it means original naman ata yung binigay nila, charger. So wala na yung brick type na charger kasi yung una kong binili brick type yung binigay nila. So yan. So meron siyang USB type A to USB type A nga female, saka Sony brand na charger. Yan, Sony brand na charger. Saka ito yung camera. So buksan natin. So yan. There you go. So yan mga kasulit. So ito yung ba't nakabukas ito? Hindi siya naka-shut off. Dapat naka-shut off ito. So I think naka-on lang to. Pero napakaganda mga kasulit. Kung makikita nyo, malinis na malinis. Wala masyado siyang gas-gas sa outer. So medyo nakabuka lang. White yung color ko na binigay kasi white yung color na medyo mura kasi yung white compare sa black. Then kung nagfi-filming ako, kahit matabaan to ng sikat ng araw, hindi masyado siyang mag-iinit kasi yung black, alam niyo man yung black nag-absorb ng init. So medyo nakabuka lang siya, baka nag-lowbat kaya ganyan, baka na-turn on ito kasi kung lang ba't ganon. Then tagal natin battery. So I think lowbat na to. Wala bang bulky, para naman atang bulky.
So lithium ion, so ito yung battery niya, NPFB50. Ito yung kanyang DC in. So ito pala yung camera, DC in. Ito pala yung kanyang projector. And yeah, hindi nag-shut off yung kanyang lights. So try natin. So check na muna natin. So talagang walang gas-gas, parang bago. Parang bago, hindi lang siya naka-box. So ito yung, so umpisan natin. So yan yung camera, mga kazulit. So ditong part na to guys, ito yung nilagay ng battery, start and stop recorder, then yung DC in. So plastic yung DC niya, hindi goma. Pero okay na rin yan, kasi ang problema lang, wala tayo kasi I think meron naman tayo ditong charger, pero sa isa yon, pero pwede naman siya dito. Then dito sa kabila, so yan yung power charging na LED niya. Then ito yung multi-port. Para pwede rin gamitin to kasi yung type niya dito USB micro. Tapos ito naman yung USB para i-connect mo sa PC at pwede ring pan-charge. Saka may nakalagay charge. Yan, pwede mong gamitin. Yung strap para sa hawakan, para paghawak mo ng camera. Dito sa side na to. So, meron siyang NFC. Yan. Sa ibabaw naman, ito yung kanyang camera shutter button. Zoom. In and out. At saka yung multi-interface na hot shoe. Yan. Kung bibili ka ng mga accessories sa Sony, meron sila dito pang ganyan para ma-power na siya at connected na siya sa camera. So meron na kasi guys 60 times clear zoom, 5.1 surround mic. Then meron nakalagay dito sa ibabaw na Exmor balance optical steady shot. Yan. So ito yung kanyang LCD panel, para sa LCD panel niya. So ito yung projector. So buksan natin. So, yan. Ito yung part niya kung pwede mong i-power off or off. Yan, ito rin yung para sa play button para makita mo yung mga record mo. At sa baba, ito yung compartment para sa micro SD at saka M2 card. Yan. Meron siya dito projector in kung gusto mong gamitin yung projector as a monitor para meron kang pan view. At HDMI out. Micro lang. So dalawang HDMI micro. Ito yung door nya. Tapos ito yung yan, mic in, puts at saka headphone. Yung headphone para ma-monitor mo yung naririnig ng camera. So yan. Then yung touchscreen pala dito. At saka ito pala yung focus ng projector, guys. Para lang siyang yan, projector. So sa ilalim naman wala, ito yung naman pang tripod. Sa front ito yung mic array nya. And then itong lens na to ay I think 46 yung threaded nito, may nagsin thread dito. Yan. Ang problema lang yan, hindi nag-close. Hindi ko alam, gumagalaw nga yung lens, dapat nag-shut off ito. So ngayon wala. Then yan, okay naman, saka naka G-lens to zulit. So try natin i-power. Ang problema lang lobat na to. Buksan natin. Yeah, lobat nga. Ayun, nag-open pa rin. So kailangan yung setup yung date. So touchscreen naman ito. Okay na to, kahit naka Japanese lang, pero okay na rin yan. Next ko na lang, mamaya ko na lang ayusin. 2015 kasi yung model na to ay release on January 2015. So okay na rin to. Ako na lang mag-aayos niyan. Okay. So yan. Yan yung zoom. Makikita nyo, yan yung zoom. So yan, napakasulit na rin to. So gagamitin ko rin to dito sa ating
YouTube at ganoon din sa aking isang YouTube channel. So napakaganda. Ito yun, makikita nyo 5.1 surround sound. Kung nagsasalita ako, nakikita nyo na gumagalaw. Meron siya mga indicator. So yan, meron siya ring option dito nga pwede mong stop and zoom and wide. So yan. So recording natin. So pagkakita nyo, nag-recording ako kasi meron siya ditong 30 GB na built-in storage. So pwedeng kahit wala yung micro SD card, pwede ka rin makag-record dito. So yan. So yung battery full charge pa naman siya. So try natin kung mag-shut off yung tawag nito, yung kanyang lens cover. So try natin i-off natin. Stop muna natin. Then try natin i-off. Ayun, nag-shut off na siya. Di ko alam bakit ganun, hindi siya nag-shut off ng ibinigay nila. So, well, napakaganda naman ito yung model niya, oh. HDR JP670. So, try natin yung projector. So, open natin. Then, meron naman tayong record kanina. So, try natin ito. So, yan. Then, projector natin kung pwede. Hindi ko lang alam kung naka-Japanese kasi. Okay. So, ayun. Nakita. Off natin yung ilaw. Off natin yung ilaw. So, yan. Nakikita. So, pwede naman gamitin yung LCD kung gusto mong ibalik. So, balik natin ulit. Then, so yan, oh. Medyo hindi lang siya focus natin. Yan, ayun, na-focus na. So, off natin pa yung ilaw. So, yan. Medyo light dark lang siya, pero okay na rin to. Dapat lang medyo madilim talaga para makita nyo. So, yan, oh. So, try natin. Hindi. Okay na rin to as a projector. Pwede naman magamit. So, wala tayong ngayon ma-check kung pwede natin gamitin to. So, try ko nga. Check natin. Play natin. Yan. Projector natin. Kasi meron siya itong 30 GB na built-in storage. Ayun, oh. So, pwede kahit wala yung micro SD card. So, yan. Napakaganda. Pwede ka rin makag-record dito. So, yan. So, pause. So, yung problema lang dito ay nasa Japanese. Pero okay lang. Meron ako kasing nahanap na program na pwedeng igawin itong English, lagyan ng English. Kasi sabi daw ng seller, all in Japanese lang to. Pero okay lang kasi meron ako nahanap na site or sa Reddit na pwede mo itong i-unlock yung kanyang English version nito. So, well, okay naman. Napakasulit, napakalinis talaga. Wala akong makikitang magasgas. I think brand new ito na binebenta na lang nila. Kasi mga luma naman to. Pero okay lang. At least kaya niyang mag-record ng 1080p video. At meron pang 30 times zoom. At saka naka-balance optical. So, hindi mo na kailangan ng gimbal. Katulad rin yung isa kong binili. Ito, meron lang siyang projector. Meron din silang version nito na walang projector. Yung hindi JP kung CX ata yun. CX, HDR, CX. So, ito naman ay JP. Meron siyang projector. So, yung kanyang megapixel ay 9.2 megapixel yung kanyang sensor. So, yan. So, napakasulit ito, mga kasulit. Tawag nito, meron ako dito pa isang ni-review yung battery. So, tanggal natin. So, ito yung isa kong binili yung battery yung ginamit ko sa isang camera. So, yan. Kasya rin siya dito. So, medyo malaki lang. At saka, meron ako dito biniling bag.
So ito yung binili kong bag. Then kasya na yan dito kasi talagang ito yung binili kong bag para sa magkasya dito. Yan, kasyang kasya na siya kasi bebelt ko lang siya. So well, napakasulit. Yung problema lang dito kasi white siya, makikita mo talaga yung dumi. Pero okay na rin kasi para naman protection niya sa kung mag-filming ako sa araw, hindi siya tawag nito sisigatan ng araw hindi siya magiinit. Then okay naman kasi ito kasi pwede mo itong recording ng more than, I think depende na lang sa battery mo at saka sa storage mo kung ilan. So ito buksan nga natin. So yan, gumagana. Then yan, no, meron pa ako dito sa battery ito. Meron pa akong 2 hours and 31 minutes. Hindi na nga siya full charge. Then ayusin ko pa, baka pa kasi itong model na to baka meron pang language. Hindi na ako gagamit ng software para ma-unlock yung tawag ito, yung language na. Kasi yung isang kong binili kong camera, yung isa, wala talaga siya, nasa Japanese lang siya, wala siyang hack or in modification na pwede mong check yung kanyang tawag ng palitan ng language. At mas maganda rin kasi ito, kasi yung kanyang recording sa 1080p, pwede mong, yung una, yung nabili ko, maximum niya hanggang 28 megabits per seconds lang yung kanyang recording. Ngayon, ito hanggang 51. So, it means maganda yung quality yung kanyang 1080p recording. So, tingnan natin kung meron nga dito. So, mabilis lang siyang mag-open. Nasaan yata yun? Nasaan ba? Ito. Ay, hindi. Nalimutan ko tuloy ito. Back natin. Ito yata. White balance. So, hindi ko makita dito. Nalimutan ko tuloy. So, wala naman kasi hindi mo na makita dito. Medyo, nasaan ba yun? Ito yata. Ito. Nandito sa 60i naman siya. 60p tayo. Okay, 60p. Then ano ba yung andon? Limutan ko tuloy. HD dito. Ito, XAVCH ito. Yan yung 50 megabits. Yan, 50 megabit na siya. So, bumaba yung oras dito. Kanina 2 hours, ngayon 1 hour na lang. Kasi mas malaki na yung kanyang megabits recording. So, maganda to. So, magiging maganda na yung quality ng mga video. So, guys, yan yung ating ni-reviewing Sony camcorder HDR PJ6070. So, meron pala ako nakalimutan dito mga kazulit. So, about pala dito. So, sinabi ko kanina, meron siyang balance optical. Yan, kung makikita nyo dito, yan, gumagalaw yung lens. Yan, gumagalaw. So, okay, sulit na sulit kasi hindi mo na kailangan ng gimbal. Kasi, paano naman, ilagay mo itong camera, ang kalaki nitong camera, lagyan mo pa ng gimbal. Oops, sorry mga kasulit, naputol yung video natin kasi na full yung aking cellphone, yung ginagamit kong pang recording dito. So, medyo naputol lang. So, ito na yung ating review. Yung last na sinabi ko pala na hindi mo na kailangan gumamit ng gimbal kasi meron naman siyang balance optical steady shot. So, yung kanyang buong sensor doon, naka-stabilize na siya. Meron na siyang built-in gimbal. So guys, ilalagay ko na lang sa description kung gusto niyo itong bilhin. Medyo may kamahalan lang, I think 16,000. Yeah.
Binigyan kasi ako nila ng voucher kasi last time bumili ako. Then, yun, meron akong voucher. So, check yun na lang kasi minsan nagsisale sila, bumababa ito ng, I think, bumaba na rin ito ng 15,000. Depende lang sa sales nila. Make sure, di ko lang alam kung ibibigay nila sa inyo brand new or used. Kasi ito parang brand new lang siya. Wala siyang box, pero okay na rin. Pero I think, ikalawang camera ko na binili sa kanila, walang naging problema. Yung nagka-problema lang sa shipping. Kasi yung una, munti ka nang hindi dumating, dineclare ng JNT na damage. Pero ngayon, I think na i-message ko sila, kaya yung box, napakaganda na yung, yun, yung nakita na naman sa unboxing natin, napakaganda na yung kanilang pagkakabalot. So, meron ng mga papel na kahit itos pa ng JNT yan or yung Shopee Express, safe na safe. So guys, dito ko na itatapos yung video. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!